So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-unbox natin. Sorry, medyo late. Nabili ko na to last year. Ngayon ko lang ito i-unbox. The Vivo Y03. Okay kaya to ngayon 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, this time is unbox na natin itong Vivo Y03T. Lumabas to last year at na-purchase ko to ng 12/12. So pasensya na, magfe-February na ng 2025 pero hindi pa rin natin unbox. So unbox na rin natin to, itong Vivo Y03T, pero check natin yung presyo niya sa Shopee. So ang presyo ni Vivo Y03T sa Shopee ngayon, meron tong, bilhin natin is 4GB 128. Check natin. Ang available na lang sa Shopee mga ka-J-Vlog is yung 4GB 64 na merong presyo na na 4,099. Ayan, 4GB 64 yan. Pero itong pinurchase natin is the 4GB 128. So yung 4GB 128 nito, ang SRP is 4,999 or almost 5,000 pesos. So expect nyo na below 5K nyo rin ito makuha pag inabili nyo ito sa Shopee. Pero again, doon nga sa doon sa official store, 64GB lang available. Pero ito yung usually makukuha yung price pag bibili nyo to sa mall. Kumbaga, as you can see, slim box. Itong Vivo Y03T, meaning mga ka-J-Vlog ay wala po itong charger out of the box. Data cable lang. At ito ay, yung color na unbox natin is yung gem green. So yun mga ka-J-Vlog, kung interested din kayo dito sa Vivo Y03T, ilalagay ko po yung link na ito sa description box. So tara, samahan nyo ko i-unbox itong smartphone na to. So ito yung box ng Vivo Y03. So meaning pag slim box, wala na po itong charger out of the box. So ito siya. Sa likod, ayan, Vivo Y03, 4GB 128, gem green itong i-unbox natin. So meron siyang extended RAM, 5K battery, 90Hz screen refresh rate, and IP54 water and dust resistant. So open na natin to. Bubungad sa atin is yung mga manuals. Ito yung smartphone. So boring na yung unboxing experience sa mga Vivo entry level ngayon. Lalo na yung mga slim box kasi wala na rin silang charger out of the box. Ayan o. Very plain na lang. Ito yung smartphone itself. Diba? Ganun lang. Tingnan natin dito. Nandito si Marin Jelly Case. Meron tayong data cable, Type-C to Type-A. Important information, quick start guide at si Marin Jelly Case. So, si baby SIM ejector. So, yun. Very simple na lang mag-unbox ng Vivo Y03 ngayon. Ayan. So, check na natin yung color niya in gem green. So, in 3, 2, 1. So, ayan siya. So, glossy yung pagka-finish niya. Dual rear camera system. Slick naman yung design niya. Matte yung gilid. Matte polycarbonate din. Ayan yung kanyang camera. Vivo logo. Meron tayo dito power button and volume rocker. So, medyo weird. Dahil hindi siya nakalubog. So, meaning, wala siyang fingerprint scanner. It's either wala naman din tong in-display, di ba? So, dito sa taas is yung kanyang speaker grills. Sa left side, SIM tray. Sa baba naman, microphone Type-C port at yung headphone jack. At si Vivo Y03T ay meron na pong screen protector out of the box. Ayan. Open na natin tong smartphone na to. Lagay natin si Marin Jelly Case din. Ayan. Vivo powered by Android. So, ayan si Marin Jelly Case. Lagay nyo muna to as a temporary case. Setup ko muna to, balik ako kayo. So yan, na-setup na natin si Vivo Y03T. So nakakalungkot, notch display pa rin tong smartphone na to. Ayan siya. So check natin yung overall specs niya. So 4GB of RAM, Android 14, octa-core processor, refresh rate, check natin. So, sa refresh rate, naka-smart twitch siya. So, 90Hz natin. Tapos, yung natirang storage, check na rin natin kung ilan na lang natira. So, meron pa siyang 110GB. So, may nagamit na tayong 18.49 GB.
So next mga ka-J-Vlog, dito tayo sa first impressions ko dito sa smartphone na to. So next mga J-Vlog, dito tayo sa first impressions dito sa smartphone na to based sa kanyang mga specs and of course sa first hands-on natin. Number 1 sa display niya. Sa display, all goods naman yung screen size. The main problem is of course notch display. Usually yung mga ibang competitors ng Vivo is lahat sila naka-punch hole na. Standard 90Hz which is okay rin naman sa mga budget sa smartphone ngayon na naka 90Hz screen refresh rate na rin itong Vivo Y03T. Hindi na ako magre-reklamo dito sa kanyang resolution which is ito rin yung standard sa kanyang price. HD Plus 720p. Next sa kanyang OS, so OS nito is nasa Android 14 na I think ito pa rin naman yung latest usually sa mga smartphones ngayon. Hindi natin alam kung ma-update sa Android 15. So Android 14 siya with FunTouch OS 14. Next sa chipset niya, yung chipset niya is all goods naman yung nilagay nila dito which is the Unisoc Tiger T612. So T6 series ang nilagay nila. So, Tiger series ang nilagay nila dito which is okay na okay ang chipset na sa mga budget smartphone na kayang-kaya mag-handle ng mga modern games today including MLCOD at marami pang iba. So, hindi naman mabagal yung chipset ng Unisoc T612. Kayang-kaya nito when it comes sa mga navigating din, hindi siya mabagal mag-open ng mga apps. Very snappy rin naman siya when it comes sa budget segment. So, okay na okay, hindi to nilagyan ng mabagal ng MediaTek. Usually kasi iba nalalagyan ng G36, di ba? G50, yung G50 rin, sakit sa ulo ng chipset na yun. Bagong chipset yan ng MediaTek, pero sakit sa ulo yung chipset na yun. Kasi, syempre, ang titingnan nyo rin is yung GPU. Okay kasi GPU nito is Mali G57. So, Mali G57, MP1, or MP2 ata to. Basta Mali G57 yung kanyang GPU which is all goods yan for gaming lang sa mga budget segment today. Next mga ka-J-Vlog sa camera. Camera niya is dual rear which is ito rin naman yung mga traditional design last year. 13MP yung main and 5MP yung kanyang rear camera. Support naman ng Full HD 1080p video recording ang rear camera ng Vivo Y03T. Next mga ka-J-Vlog sa biometrics, ito yung pinaka nalungkot na part na ako dito sa Vivo Y03T. Reminder lang na wala po itong fingerprint scanner which is ito yung basic needs ngayon ng mga smartphones today. Ewan ko kung bakit tinanggal to. Face unlock lang ang meron dito. Sana face unlock na lang tinanggal nila at nilagyan nila to ng fingerprint scanner. So wala tong fingerprint scanner kaya pala nung in-unbox ko to nagtaka ko bakit to hindi hollow. 'Di ba? So, 'yun. Yun lang main disadvantage ng Vivo Y03T, wala po siyang fingerprint scanner. At ang pinakalas next naman sa battery and sa fast charging rate. So, yun nga out of the box is wala po itong charger. Yun din yung nakakalungkot dito or disadvantage niya kasi yung ibang mga kalaban niya na mas magaganda pa yung specs tapos ganito presyo is may mga charger po yan out of the box na fast charger pa. Sa Vivo Y03T, wala na nga pong charger tapos 15 watts lang po capable itong smartphone na to. Malaki naman yung battery niya, yes, 5K battery pero doon tayo ngayon sa kanyang charger. Fast charging capability, 15 watts, which is, I think, yan na rin the best naman or minimum requirements sa mga 4,000 pesos price segment. At ang pinakalas mga J-Vlog sa design-wise is all goods naman, lalo na tong color na to. Glossy type siya, pero meron siyang mga design na ganyan, no? Pero hindi niya nahawakan, glossy siya or makinis siya. And slim naman siya, sleek design naman itong Vivo Y03T. So yun lang mga J-Vlog, yung first impressions natin dito sa Vivo Y03T. Again, hintayin nyo na lang po yung full review and yung game test ko dito sa smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, maganda bang i-purchase ang Vivo Y03T or sulit ba siya? Sa kanyang presyo, lalo na below 5,000 pesos, definitely sulit naman tong smartphone na to. Lalo na yung chipset dito na nilagay nila is hindi naman mabagal, Unisoc Tiger T612. Okay na okay naman yan for gaming sa mga budget smartphones today. Ang pinaka-main disadvantage lang na itong smartphone na to or nakakalungkot is again, wala siyang charger out of the box. Tapos, wala po siyang fingerprint scanner. Overall naman yung specs niya sa chipset is all goods. Tapos yung RAM at ROM niya, all goods din naman sa kanyang presyo. So, yun, Type-C siya. Fast charging naman siya ng 15 watts. At kung interested nga kayo dito, don't worry mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na lang.